Si Maya ang arkitekto. Mula pa noong kabataan niya, si Maya ay napakahusay na sa larangan ng arkitektura. Hindi nagtagal, nagpasya siyang magsagawa ng penitensya sa Himalayas. Nalugod si Panginoong Brahma sa kanyang pagsusumikap at pinagkalooban siya ng walang kapantay na galing sa arkitektura. Ginawa rin ni Brahma si Maya bilang pangunahing arkitekto ng mga deva, mga anghel at asura o mga demonyo. Nagsimulang magtayo si Maya ng mga mararangyang mansyon para sa kahit sino. Hinirang din siya bilang hari ng mga Davana. Minsan nagkaroon ng palabas ng sayaw sa Swarga dahil panahon iyon ng kapayapaan at pagkakaibigan sa pagitan ng mga deva at asura. Inanyayahan si Maya upang panoorin ang pagtatanghal. Ang lahat ng apsara na sumasayaw ay napakagaganda at mahuhusay. Ngunit habang nanonood, partikular na nahumaling si Maya kay Hema, isa sa mga apsara. Nahulog din ang loob ni Hema kay Maya. Nang malaman ito ng mga deva, nagpasya silang ipakasal si Hema kay Maya. Lumipat sina Maya at Hema sa isang lambak sa timok ng Himalayas. Sa lambak na iyon, nagtayo si Maya ng isang lungsod na tinatawag niyang Hemapura. Di nagtagal, ipinanganak ang kanilang dalawang anak na lalaki na pinangalanang Mayabi at Dundubhi. Ngunit higit na hinahangad ni Maya na magkaroon ng isang anak na babae. Kaya't nagsimula siyang magdasal at magsagawa ng penitensya sa Panginoong Shiva upang ipagkaloob sa kanya ang isang anak na babae. Samantala, isang araw, isang apsara ang nagngangalang Madura ang nagtungo kay Shiva matapos sunod-sunod sa pag-aayuno ng mga Somabara Brata. Na mga oras na iyon, wala si Parvati sa kanilang tahanan. Naakit si Shiva kay Madura at niyakap niya ito ng may pagmamahal. Nang malaman ito ni Parvati, nagalit siya at isinumpa si Madura, kaya't naging palaka ito. Ngunit sinabi ni Parvati na makalipas ang 12 taon, muling magiging tao si Madura. Nang naging palaka si Madura, nahulog siya sa isang balon. Makalipas ang 12 taon, bumalik siya sa kanyang anyong tao. Samantalang nagsasagawa si Maya ng isang penitensya upang magkaroon ng anak na babae. Nakita niya si Madura na nasa loob ng balon. Inakala ni Maya na siya ang anak na babae na ipinagkaloob sa kanya ni Shiva. Kinuha niya si Madura at dinala sa kanyang palasyo. Pinangalanan niya ang babae na Mandodari. Si Mandodari ay kalaunan na pinakasalan ng Rakshasa na si Ravana. May isa pang anak si Maya na nagngangalang Bala, isang asura na naging tagapamahala ng Atala, isang bahagi ng Patala Loka. Nagtayo si Maya ng 3 lungsod para sa 3 diti na sina Tarakaksha, Kamalakaksha at Vidyumanli. Nang wasaki ni Shiva ang magagandang lungsod na ito, nakilala bilang Tripuna, labis na nalungkot si Maya. Ngunit kalaunan, nalugod muli si Shiva kay Maya at ipinagkaloob sa kanya ang pamamahala sa lugar na tinatawag na Talatala, bahagi ng Pataladoka. Mula noon, si Maya ay pinangangalagaan na ni Shiva. Minsan, humingi si Maya ng tulong sa kandungan kay Vishnu. Pinagkalooban siya ni Vishnu ng proteksyon. Bilang pasasalamat, nagtayo si Maya ng isang napakagandang palasyo para sa mga deva na tinatawag niyang Sudharma. Nang mabalitaan ito ng mga asura, nagalit sila kay Maya dahil nagtayo siya ng palasyo para sa mga kalaban niya.
Nagpasya ang mga asura na salakayin si Maya. Sa takot, pansamantalang tumakas si Maya kasama ang kanyang pamilya patungong timog mula sa Hemapura at nakarating sa kabundukan ng Vindhya. Doon nagtayo siya ng isang mansyon. Iniwan niya ang pangangalaga ng isang babae na nagngangalang Swayambhapra. Ang palasyong iyon. Kalaunan napadpad sina Rama at Lakshman sa palasyong ito habang hinahanap nila si Sita, at doon nila nakilala si Swayambhapra. Naging kaibigan ni Maya ang isang naga na nagngangalang Takshaka at nanirahan silang magkasama sa gubat ng Kandava. Nang magkasakit si Agni at kailangan niyang sunugin ng gubat upang gumaling ang kanyang panunaw, humingi siya ng tulong kina Arjuna at Krishna at pumayag naman sila. Sa panahong iyon, nagtago si Maya sa loob ng gubat sa anyo ni Takshala. Nang magsimula ng masunog ang gubat, tumakbo si Maya palabas. Inasinta siya ni Krishna na gamit ang kanyang chakra. Ngunit agad lumuhod si Maya sa paanan ni Arjuna at humingi ng proteksyon. Pinigilan ni Arjuna si Krishna sa pag-atake, kaya nailigtas nila si Maya. Matapos ang Kandava-daha, naging matapat na kaibigan ni Arjuna si Maya. Tinanong ni Maya si Arjuna kung ano ang maibabayad niya bilang pasasalamat. Ngunit iginiit na Maya na gusto niyang makabawi dahil sabi ni Arjuna ay wala siyang hinihiling kapalit. Iminungkahi ni Krishna na ipatayo ni Maya ang isang palasyo para sa kanya sa Indraprastha. Kaya't nagtayo si Maya ng isang napakagarbo at kamamha-manghang palasyo na puno ng mga ilusyon para sa mga Pandava. Dito ginanap ng Pandava ang Rajasuya Yajna, isang dakilang seremonya ng pagkokoronasyon. Haribol.